Umuugong ang sirena sa gabi, bumabagtas sa manipis na hamog ng Divisoria Night Market. Nagkukubli si Altea de la Cruz o Leo sa madilim na mundo sa likod ng isang saradong stall ng prutas. Hingal niya'y mabilis. Hinigpitan niya ang kanyang scarf. Pilit na isinasabay ang sarili sa papalubugang mga tao. Bahagyang yumanig ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang bagong mensahe. Clara. Dito sa palengke, hanapin ang numero 38. Numero 38, para bang tumigil ang tibok ng puso ni Thea. 2 taon na ang nakalipas mula nang maglaho ang kanyang kapatid ng walang bakas. Ang lamig ay hindi galing sa hangin na humahampas sa manipis na tela, kundi sa isang sinaunang takot na sumasakal sa dibdib ni Thea. Clara. Ang pangalan na iyon na siyang naging tanging ilaw na gumagabay sa kanya sa mahabang paghahanap, ngayon ay naging isang nakakatakot na babala. Ang night market ay puno ng mga kumukutitap na ilaw. Ang amoy ng street food na humahalo sa usok ng sigarilyo, ngunit para kay Thea, lahat ng ito ay isang tabing lamang na nagtatakip sa kadilim na palagi niyang kinakaharap. Napatingin siya sa numerong 38 sa screen. Isang pakiramdam ng pag-aalala ang bumalot sa kanya. Isa kaya itong patibong? O ang huli niyang pagkakataon upang mahanap ang kanyang kapatid? 2 lalaking malalaki ang pangangatawan, mukhang matigas na parang bato, biglang lumitaw mula sa tabi ng eskinita. Ang kanilang mga mata ay nagmasid sa dami ng tao at tumigil sa pagtingin kay Thea. Walang salitang binigkas, diresto silang lumapit sa kanya. Isa sa kanila ay naglabas ng kumikinang na kutsilyo. Alam ni Thea na wala na siyang oras. Iniwan ang lahat, tumakbo siya sa gitna ng mga tao, pilit na iniiwasan ang mga humahabol. Ang mabigat na mga yabag ay nasa kanyang likuran. Saan ka pupunta, munting daga? Isang garalgal na boses ang narinig sa kanyang batok. Sumiksik si Thea sa pagitan ng mga stall. Natabig ang isang basket ng kahel na nagkalat sa semento. Nararamdaman niya ang mainit na hininga ng humahabol sa kanyang leeg. Sa harapan, isang lumang truck na bahagyang nakaawang ang pinto sa likuran, madilim. Isang mabaliw na ideya ang sumilay sa kanyang isipan. Bago pa man mahawakan ng 2 lalaki ang kanyang manggas, sumugod na si Thea sa loob ng truck. Kasabay nito, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang ulo at dumilim ang kanyang paningin. Nagsara ang pinto ng truck, binalot siya ng kadiliman. Umalingaw-ngaw ang ugong ng makina, ang truck ay bumibilis, dala si Thea sa isang ditiyak na paglalakbay. Naglilonggo ang isip ni Thea. Sinubukan niyang kumilos, ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. Amoy luma, mabaho at may bahid ng pagkabulok ang pumasok sa kanyang ilong. Naramdaman niya ang pagyanig ng truck habang ito ay tumatakbo sa hindi pantay na mga kalsada. Ang takot ay nahaluan ng galit. Ang kanyang kapatid, may kinalaman kaya siya rito? O isa lamang itong biglaang pagdukot na nagkataon lamang? Pinipigilan ni Thea ang sarili na sumigaw. Sa kadilim, bumulong siya sa sarili, puno ng determinasyon. Hindi, hindi dito magtatapos ang lahat. Nagising siya dahil sa matinding sakit sa kanyang sentido. Dahan-dahang iminulat ni Thea ang kanyang mga mata, pilit na nag-a-adjust sa mahinang liwanag na pumapasok mula sa mga maruming bintana sa itaas. Ang hangin ay mabigat, amoy luma, alikabok
at may kakaibang samyong baboy na nagpapasuka sa kanya. Nasaan siya? Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga braso na pagtantong nakatali pa rin ito ng makapal na lubid. Nakahiga siya sa malamig at matigas na sementadong sahig. Naninigas ang buong katawan. Lumilito pa rin ang kanyang isipan dahil sa hampas kagabi. Tama siya, ito ay isang patibong, ngunit saan ito patungo? At bakit siya ang napili? Naalala niya ang huling mga salitang binulong niya bago siya mawala ng malay. Hindi dito magtatapos ang lahat. Ang pangakong iyon ang nagtulak sa kanya. Kailangan niyang makalabas anuman ang mangyari. Naglibot ang tingin ni Thea. Mukhang isang luma at malaking bodega ito. Matataas na metal shelves na puno ng alikabok. Ang ilan ay kinakalawang na. May mga lumang kahon na nakakalat. Sa malayong bahagi, nakikita niya ang ilang mga anino ng tao na gumagalaw. Ano ang ginagawa nila rito? Habang sinusubukang luwagan ang tali sa kanyang pulso, naramdaman ni Thea ang pamilyar na lamig sa kanyang mata. Ang contact lens. Ang napakaliit na tracking device, perpektong nakakubli. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga mata, pilit na pinaandar ito gamit ang isang lihim na kilos. Isang utos ang ipinadala sa katahimikan, tumatagos sa makakapal na pader ng bodega patungo sa headquarters. Sa mismong sandaling iyon, isang mababang boses, puno ng awtoridad, ang narinig mula sa kabilang dulo, kung saan mas maliwanag ang espasyo. Handa na ba ang lahat? Napapikit si Thea, pilit na tinatanaw ang figura. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng mamahaling itim na damit, nakatalikod sa kanya. Ang tindig nito, may kakaibang pagkakakilanlan, ngunit puno rin ng panganib. Nagbibigay siya ng utos sa kanyang mga tauhan. Nasaan ang mga drug lord? Bakit may nakalusot na daga rito? Ang boses ay puno ng pagkayamot. Ang boses ay puno ng pagkayamot na may halong galit. Napagtanto ni Thea na iyon ang boses ng lalaking nag-utos na dakpin siya kagabi. Siya ba ang utak ng lahat o bahagi lamang ng mas komplikadong laro? Bigla, ang ugong ng sirena ng pulisya ay narinig mula sa malayo, papalapit ng papalapit. Ang tensyon sa bodega ay biglang tumaas. Nagkagulo ang mga tauhan ng itim na lalaki. Report! Isang tauhan ang tumakbo palapit, nanginginig ang boses. Paparating ang pulis, mukhang nahanap nila ang lokasyon natin. Napaharap ng mabilis ang lalaking nakaitim. Ang kanyang mukha, na ngayon ay kitang-kita na sa liwanag, ay nagpatigil sa paghinga ni Thea. Matatalim na mata, maskuladong mukha, marangal na anyo, ngunit nagtataglay ng nakamamatay na panganib. Siya si Gabriel Valderrama, ang tanyag na may-ari ng Don's Place, ang misteryosong lalaki na dapat niyang imbestigahan. Siya ba ang nasa likod ng lahat o isa lamang siya sa mga nabiktima? Si Gabriel Valderrama ay umungol sa galit, ngunit hindi ito para sa kanyang mga tauhan, kundi para sa hindi inaasahang sitwasyon. Mga inutil, ano bang klasing trabaho yan? Kasunod nito, pumutok ang malakas na putok ng baril. Ang pangunahing pinto ng bodega ay bumukas ng marahas. Pumasok ang mga pwersa ng seguridad, nagkagulo ang sigawan, putukan ng baril at basag na salamin. Isang malakihang pagsalakay ang nagaganap. Sinamantala ni Thea ang pagkakataong ito at gamit ang lahat ng kanyang lakas, hinila ang kanyang kamay. Napakakapit ng lubid, ngunit sa gitna ng pagkapanik at adrenaline, naramdaman niyang lumuluwag ito. Nakita niya si Gabriel Valderrama, hindi natinag sa pagsalakay,
Ang kanyang mga mata ay nagmasid sa kaguluhan at pagkatapos tila tumigil sa pagtingin kay Thea. Ang tingin na iyon ay hindi galit ng isang dumakip, kundi isang pag-uusisa, isang bahagyang pagkalito, marahil ay pagtataka. Nakahanap si Thea ng matulis na piraso ng metal sa sahig. Ginamit niya ito upang kaskasin ang lubid sa kanyang pulso. Habang ang lahat ng atensyon ay nasa labanan, nagtagumpay si Thea na kalasin ang isang kamay. Mabilis niyang hinugot ang natitirang bahagi at gamit ang lahat ng kanyang lakas, tumayo. Kailangan niyang makalabas dito. Ngunit nang makatayo siya, nagtama ang kanyang mga mata sa mga mata ni Gabriel Valderrama. Nakatingin ito sa kanya, hindi bilang isang bihag, kundi bilang isang bagay at kakaiba. Cliffhanger. Dali-daling tumakbo si Thea patungo sa isang maliit na daanan na natatago sa likod ng mga tambak na kahon, pilit na iniiwasan ang atensyon ng parehong panig. Habang tumatakbo na siya, naramdaman niya ang mga mata ni Gabriel Valderrama na nakatutok sa bawat hakbang niya sa gitna ng usok at putok ng baril. Ang amoy ng pulbura at alikabok ay tila dumidikit pa rin sa damit ni Thea, isang mabangis na paalala ng nakaraang gabi. Nakatakas siya mula sa bodega, ginamit ang kanyang mga kasanayan bilang ahente upang maglaho sa dilim ng lungsod at nagtungo sa isang ligtas na apartment na inihanda para sa kanya. Ngunit ang galit at pagkalito ay nanatili. Gabriel Valderrama. Bakit siya naroon? Bakit tila nagulat siya nang maganap ang pagsalakay? At higit sa lahat, may kinalaman ba ang kanyang kapatid na si Clara sa lahat ng ito? Alam ni Thea na hindi siya maaring bumalik agad sa headquarters. Masyadong naging magulo ang pagsalakay at ang kanyang paglitaw sa bodega ay maaring magpalala pa sa sitwasyon. Kailangan niya ng bagong pagkakakilanlan, isang perpektong pagkukunwari upang makalapit kay Gabriel Valderrama at makahanap ng mga kasagutan. Binuksan niya ang maliit na maleta na nakahanda. Sa loob ay isang dark brown wig, makapal na salamin at isang simple, medyo gusot ngunit malinis na damit. Ang kasuotan ng isang batang babae na naghahanap ng trabaho sa lungsod. Tumingin siya sa salamin, ang matalas na mukha at determinadong mga mata ng ahente na si Althea de la Cruz ay natatakpan na. Sa halip, naroon ang isang babaeng mukhang medyo inosente, bahagyang pagod, ngunit ang mga mata ay nagpapakita pa rin ng determinasyon. Bulong niya sa sarili, simula ngayon ako si Ana Reyes. Kinabukasan sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Maynila, si Ana Reyes ay nakatayo sa harap ng Don's Place. Ang dalawang palapag na gusali ay kapansin-pansin sa kalye, pinaghalong lumang arkitektura at modernong disenyo na nagbibigay ng impresyon ng karangyaan at kapangyarihan. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas. Ang tunog ng tawanan at mahinang jazz music ay maririnig mula sa loob. Ito ang kaharian ni Gabriel Valderrama. Humugot ng malalim na hininga si Thea sa kanyang papel bilang si Ana at pumasok sa loob. Ang hangin sa loob ng restaurant ay mainit at kaaya-aya. Mabangong amoy ng pagkain, tunog ng kutsilyo at tinidor sa plato at ang profesionalismo ng mga waiter. Dumiretso siya sa front desk kung saan abala ang isang lalaking empleyado. Magandang araw po, sabi ni Thea. Sinisigurong medyo nanginginig ang kanyang boses, tulad ng isang probinsyanang unang beses sa lungsod. Naparito po ako para mag-apply ng trabaho. Nabalitaan ko pong naghahanap kayo ng tauhan
Tumingin ang front desk staff sa kanya mula ulo hanggang paa. Nagsumite ka na ba ng resume? Hindi ko pa po, pero po, masipag po ako at handang matuto. Kailangan ko lang po ng pagkakataon. Bahagyang ngumiti ang dalaga sa front desk. Ngunit ang kanyang tinig ay puno ng pagtanggi. Pasensya na, wala kaming bakanting posisyon sa ngayon. Si Mr. Valderrama po kasi napaka-meticulous niya sa pagtanggap ng empleyado. Nawalan ng pag-asa si Thea. Ito na ba ang katapusan? Nagsisimula pa lang siya at nahihirapan na agad. Ngunit hindi siya susuko. Alam niyang hindi lang pangkaraniwang may-ari ng restaurant si Gabriel Valderrama. Mayroon siyang mga iligal na gawain. Kailangan niyang makausap ito ng personal. Sa sandaling iyon, isang malalim at makapangyarihang boses ang narinig mula sa kanyang likuran. Ana Reyes, ang babaeng nagbebenta ng paninda kagabi. Nanigas si Thea. Nagmamadali siyang lumingon. Naroon si Gabriel Valderrama, nakapameywang. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya na puno ng pag-uusisa. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling itim na damit. Kalmado ang anyo, ngunit nararamdaman ni Thea ang mapanganib na enerhiya na nagmumula sa kanya. Nakilala siya nito, ngunit paano? Sino po kayo? Mahinang tanong ni Thea, pinipilit na magmukhang naguguluhan. Ngumisi si Gabriel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako ang magpapasya kung tatanggapin ka o hindi dito. Sa tingin mo ba madali mo akong maloloko, Hija? Naramdaman ni Thea ang bigat ng tingin nito. Alam nitong may itinatago siya, ngunit alam ba nito na siya ay isang ahente? O simpleng napansin lang nito na hindi siya ordinaryong aplikante? Hindi ko po maintindihan ang ibig niyong sabihin, bulong ni Thea, pinapanatili ang kanyang takot na mukha. Tumitig ng malalim si Gabriel sa mga mata ni Thea. May sandaling katahimikan, tanging ang mahinang jazz music at ang bulungan ng mga customer ang maririnig. Naramdaman ni Thea na tila sinusuri nito ang kanyang pagkatao. Pagkatapos, biglang lumingon si Gabriel sa front desk staff. Siya, magtatrabaho dito sa ilalim ng aking direktang pangangasiwa simula bukas. Namangha ang front desk staff. Nagulat din si Thea. Bakit? Bakit siya pumayag? Tumingin muli si Gabriel kay Thea. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Pero tandaan mo ito, Ana Reyes. Isang pagkakamali lang ay magbabayad ka ng mahal. At hindi ko po protektahan ang sinumang magkakamali. Naglakad na palayo si Gabriel. Iniwan si Thea na may pinaghalong tuwa at pangamba. Nakuha niya ang pagkakataon. Ngunit ang kapalit ay maaaring mas malaki pa sa kanyang inaakala. Cliffhanger. Habang naguguluhan pa rin si Thea sa biglaang desisyon ni Gabriel, nakita niya itong huminto sa may pintuan ng kusina at lumingon muli sa kanya. Isang kislap sa kanyang mga mata na tila may pagkilala o marahil ay pagtataka lamang sa isang bagong misteryong pumasok sa kanyang mundo. Unang araw ni Ana Reyes sa Don's Place. Ang trabaho ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Naglilinis siya ng mga lamesa, naghahatid ng mga order at sumusunod sa bawat utos na ibinibigay sa kanya. Sa kabila ng pagod, patuloy niyang inoobserbahan ang lahat. Ang bawat kilos ni Gabriel Valderrama, ang pakikitungo nito sa mga empleyatida na empleyado at sa mga bisita, ang mga pag-uusap na naririnig niya habang nagtatrabaho.
Si Gabriel ay tila dalawang tao. Sa harap ng mga customer, siya ay isang perpektong host, magalang palakaibigan at tila walang bahid ng anumang madilim na sikreto. Ngunit sa kanyang mga mata, paminsan-minsan, may makikitang lungkot o pagninilay na tila ba may mabigat siyang pasanin. Sa likod ng mga pinto ng kusina o sa kanyang opisina, nagiging mas malamig siya, mas seryoso, tila isang taong may ibang mundo na kinakaharap. Isang hapon, habang naglilinis si Thea malapit sa opisina ni Gabriel, narinig niya ang pag-uusap nito sa telepono. Ang boses nito ay hindi na ang karaniwang kalmado at kontrolado, kundi puno ng galit at pagkabahala. Between that dream, hindi ko alam kung sino ang nagpapakalat ng mga balitang iyan, pero hindi ako papayag na sirain nila ang pangalan ko. Sino ang gumagawa nito? Sino ang nagpapanggap na ako? Ang boses ni Gabriel ay halos hindi mapigilan. Manalo, sigurado ka bang siya ang may gawa nito? Kailangan nating kumilos agad bago mahuli ang lahat. Natigilan si Thea. Manalo. Ang pangalang iyon ay pamilyar sa kanya mula sa mga briefing tungkol sa mga posibleng sangkot sa sindikato. Maaaring ito na ang unang kumpirmasyon na may kinalaman si Gabriel sa mas malaking operasyon o mas malala pa, siya ang target. Maya-maya, lumabas si Gabriel mula sa opisina, mukhang galit na galit. Nang makita niya si Thea na naglilinis malapit doon, huminto ito at tiningnan siya ng matalim. "Ana," sabi nito, ang tono ay malamig. "Narinig mo ba ang pinag-uusapan namin?" Naramdaman ni Thea ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kailangan niyang maging maingat. "Hindi po, sir. Naglilinis lang po ako dito." Tinitigan siya ni Gabriel ng ilang sandali, tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos, bumuntong hininga ito. "Mabuti, hindi mo kailangang malaman ang mga bagay na hindi para sa iyo." Pero bago ito tuluyang umalis, nagpatuloy ito, tila may gustong iparating. May mga bagay sa mundo na hindi kasing simple ng ating nakikita. Minsan, ang mga taong akala natin ay kaaway natin, ay sila pa palang may kinalaman sa ating nakaraan. Naiwan si Thea na naguguluhan sa sinabi ni Gabriel. Ano ang ibig niyang sabihin? May kinalaman ba ang kanyang nakaraan sa nakaraan ni Gabriel at paano ang tungkol kay Clara? Sa kanyang mga lihim na pag-iimbestiga sa mga gamit ni Gabriel na naiwan sa opisina, habang ito ay abala sa ibang bagay, natuklasan ni Thea ang isang lumang litrato na nakatago sa isang drawer. Nakatayo doon si Gabriel, mas bata, kasama ang isang babae at isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit ang mas nakagulat sa kanya ay ang pangalawang litrato sa ilalim nito. Naroon si Clara, ang kanyang kapatid, mas bata rin, nakangiti. Ngunit ang kasama niya sa litrato ay isang lalaking may mapanuring tingin, hindi si Gabriel. Sino ang lalaking ito? At bakit may litrato ni Clara si Gabriel? Simula nang bumuo sa isip ni Thea ang mga piraso ng palaisipan, ngunit mas lalo lamang itong nagulo. Ang mga koneksyon ay tila mas malalim at mas masalimuot kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito tungkol sa isang sindikato, kundi tungkol sa mga nakatagong lihim ng nakaraan, mga taong hindi niya inaasahan. Cliffhanger. Habang hawak ni Thea ang litrato ni Clara at ang lalaking hindi niya kilala, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Gabriel ay nakatayo roon,
Nakatingin sa litrato sa kamay ni Thea, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi inaasahan. Hindi galit, kundi isang malalim na sakit at pagtataka. Naniga si Thea sa kanyang kinatatayuan. Ang litrato ni Clara na hawak niya ay tila napakabigat sa kanyang kamay. Ang ekspresyon sa mukha ni Gabriel ay nagbago mula sa pagiging malamig at misteryoso patungo sa isang malalim na sakit na hindi niya mawari. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya mula sa isang posibleng kriminal. Saan mo nakuha yan? Mahina ngunit may diin ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin maalis sa litrato. Napalunok si Thea. Ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang malaman ang lahat. Nakita ko lang po sa desk ninyo, sir. Sino po siya? At bakit may litrato ng kapatid ko dito? Gabriel huminga ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Siya si Ricardo Manalo, sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. At siya ang dahilan kung bakit ang lahat ay napunta sa ganito. Unti-unting ikinuwento ni Gabriel ang isang nakaraan na puno ng sakit at pagtataksil. Si Ricardo Manalo ay hindi lamang isang simpleng mersenaryo o kasabwat ng sindikato. Siya pala ang kanyang kababatang kaibigan na lumaki kasama niya sa isang mahirap na pamilya. Ngunit nang magkaroon ng pagkakataon si Gabriel na umangat sa buhay, na makapasok sa mas magandang kinabukasan, tila hindi ito matanggap ni Ricardo. Si Ricardo ay naiwan sa kadiliman at ang inggit at galit ang siyang nagtulak dito na gumawa ng mga ilegal na bagay gamit ang pangalan at reputasyon ni Gabriel para sa kanyang mga sariling pakay. Hindi ko alam na siya ang nasa likod ng lahat ng ito, sabi ni Gabriel, ang tinig ay puno ng pagsisisi. Akala ko matagal na siyang nawala. Akala ko tapos na ang lahat ng iyon. Ngayon, nauunawaan na ni Thea ang lahat. Si Gabriel ay hindi ang mastermind ng sindikato, kundi isa ring biktima ng panloloko ni Ricardo. Ang lahat ng kanyang pagdududa kay Gabriel ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng pagkaawa at paghanga sa katatagan nito. At si Clara, Thea naglakas loob magtanong. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. May kinalaman din ba siya dito? Nagbuntong hininga si Gabriel. Iyon ang hindi ko pa lubos na maintindihan. Nakatanggap ako ng ilang impormasyon na si Clara ay may alam na tila nakipag-ugnayan siya kay Ricardo bago ang lahat. Hindi ko alam kung bakit o kung ano ang tunay niyang ginawa. Pero ang litratong iyon, nakita ko ito sa isa sa mga hideout ni Ricardo noong nag-iimbestiga ako. Hindi ko alam kung paano napunta sa akin ang litrato o bakit niya ito iningatan. Biglang naglapat ang mga piraso ng palaisipan sa isip ni Thea. Ang mga mensahe, ang pagkawala ni Clara, ang pagbanggit kay Ricardo. Maaaring hindi si Clara ang biktima na inaakala niya. Maaaring may sarili siyang dahilan, isang bagay na hindi niya masabi kay Thea. Kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Sabi ni Thea, ang kanyang determinasyon ay bumabalik. Kailangan nating mahanap si Clara at kailangan nating pigilan si Ricardo. Nagkatinginan sila ni Gabriel. Sa mga mata nito nakita ni Thea ang pag-asa. Ang pagtutulungan nila na nagsimula sa paghihinala at pag-aalinlangan ay unti-unting nagiging isang matibay na alyansa. Magkasama, sila ay mas malakas. Tama ka, sagot ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay mas matatag na ngayon. Hindi natin hahayaang manalo si Ricardo.
Tutulungan kita, Thea. Tutulungan natin si Clara. At pagkatapos, haharapin natin ang lahat ng ito magkasama. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng mga lihim at panganib, isang bagong pagtitiwala ang nabuo sa pagitan nila. Ang dating ahente at ang dating konsigliere ng mafia ay nagkakaisa hindi lamang para sa isang misyon, kundi para sa katotohanan at para sa hinaharap. Cliffhanger. Habang naghahanda sila para sa susunod na hakbang, isang tawag ang dumating sa cellphone ni Gabriel. Ito ay isang anonymous number. Nang sagutin ito, isang tinig ang narinig, tila isang boses na kilala ngunit hindi matukoy. Mr. Valderrama, sabi ng tinig, mukhang marami ka pang hindi alam tungkol sa iyong partner. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng kaibigan ay totoo. Pinutol ang tawag, iniwan sina Gabriel at Thea na naguguluhan at naghihinala. Ang tawag na iyon ay nag-iwan ng hindi ka nais-nais na pakiramdam sa pagitan ni Thea at Gabriel. Sino ang tumawag at sino ang tinutukoy nitong partner? Ang mga salita ay tila isang pahiwatig na mayroon pang ibang naglalaro sa kanilang likuran, isang hindi kilalang kalaban na mas tuso pa kaysa kay Ricardo. Sino sa tingin mo ang tumawag? Tanong ni Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nag-isip si Gabriel. Hindi ko alam. Maaaring isa sa mga tauhan ni Ricardo na nagtatangkang maghasik ng pagdududa. O maaaring may iba pa. Kailangan nating maging mas maingat. Sa kabila ng pangamba, nagpatuloy sila sa kanilang plano. Gamit ang impormasyong nakalap nila, natukoy nila ang isa sa mga posibleng lokasyon kung saan maaaring itinago si Clara at kung saan nagaganap ang mga transaksyon ng sindikato. Ito ay isang lumang warehouse sa gilid ng industrial district, isang lugar na kilalang madalas gamitin para sa mga ilegal na gawain. Kailangan nating magplano ng maigi, sabi ni Gabriel habang pinag-aaralan ang mga blueprint ng warehouse. Maraming bantay doon at sigurado akong armado sila. Naging malinaw kay Thea ang tunay na ugat ng pagiging konsigliere ni Gabriel. Ang kanyang husay sa estratehiya, ang kanyang kaalaman sa mga pamamaraan ng mundo ng krimen ay kahanga-hanga. Habang siya naman, ginamit niya ang kanyang training bilang ahente. Ang kakayahang mag-obserba, magpasok sa mga lugar ng hindi nahahalata at gumamit ng teknolohiya. Kailangan nating magkaroon ng entry point na hindi nila inaasahan. Sabi ni Thea, itinuturo ang isang maliit na ventilation shaft sa plano. Kung makakapasok ako doon, maaari kong i-disable ang ilang security cameras at posibleng makahanap ng paraan para sa iyo na makapasok ng mas malapit. Isang mahalagang bahagi ng plano ay nagsasangkot sa paggamit ni Gabriel ng kanyang dating koneksyon upang makakuha ng impormasyon tungkol sa schedule ng pagbabantay. Ito ay isang mapanganib na hakbang dahil maaari itong maglagay sa kanya sa alanganin, ngunit kinakailangan upang matiyak ang tagumpay ng misyon. Habang ginagawa ito ni Gabriel, si Thea naman ay nagsimulang maghanda ng mga kagamitan, mga lockpick, isang maliit na communication device, at isang disguised weapon. Habang papalapit ang gabi ng operasyon, nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Nakaupo sila sa isang safe house, pinag-aaralan ang mga detalye. Tia! Simula ni Gabriel ang kanyang boses ay mas mahinahon ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo at kay Clara noon. Pero kung may kinalaman man ito sa akin o sa mga tao ko, gusto kong malaman mo na hindi ko ito sinasadya.
Napatingin si Thea sa kanya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Alam ko, Gabriel, at ako naman, pasensya na kung naging masyado akong mapaghinala sa iyo dati. Ang mahalaga ngayon ay magkasama tayo. Ngumiti si Gabriel, isang tunay na ngiti na unang beses na nakita ni Thea. Dahil dito, Thea, nararamdaman ko na may pag-asa pa, na hindi lahat ay nawala. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nagtagal. Bigla isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali kung saan sila naroon. Nabasag ang mga salamin, tumilapon ang mga alikabok, nabalot sila ng dilim. Ano yun? Sigaw ni Thea, tumatayo at humuhugot ng kanyang sandata. Ricardo! Sigaw ni Gabriel, tinutulungan si Thea na tumayo. Sinusubukan niyang pigilan tayo. Dali-dali silang lumabas sa gusali, kung saan nakita nila ang isang sasakyan na papalayo na sa kanilang direksyon. Tila isang direktang pag-atake ito sa kanila, isang babala na hindi sila pababayaang magtagumpay. Ang kanilang plano na umatake sa warehouse ay kailangang maisagawa kaagad bago pa man sila mapigilan. Hindi nila tayo mapipigilan. Sabi ni Gabriel, ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ituloy ang plano, ngayon na. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang pagsubok na ito, ang pag-atake ni Ricardo ay lalong nagpatibay sa kanilang loob. Sila ay maglalaban ng magkasama sa kabila ng apoy at panganib. Cliffhanger. Habang nagmamadali silang sumakay sa kanilang sasakyan, tinawagan ni Gabriel ang kanyang kontak upang kansilahin ang ilang bahagi ng plano na may kinalaman sa kanyang dating mga koneksyon dahil sa biglaang pag-atake. Ngunit ang tinig sa kabilang linya ay tila nagbago. Pasensya na, Mr. Valderrama, sabi ng tinig, malamig at hindi pamilyar. Hindi na magagamit ang mga linya mo ngayon. May mga bagong utos na. Naputol ang linya, iniwan si Gabriel na may mas malalim na pagdududa. Hindi lang pala si Ricardo ang kanilang kalaban. Ang biglaang pagputok at pagguho ng safe house ay nagdulot ng kaguluhan. Sa gitna ng usok at mga nagliliparang debris, dali-daling inalalayan ni Gabriel si Thea na bahagyang natamaan ng isang bumagsak na piraso ng kisame. Ang mga salita ng kanyang kontak sa telepono ay bumabagabag sa kanya. May mga bagong utos na. Sino ang nag-utos? At sino ang nasa kabilang linya? Ang kanilang kalaban ay tila mas malaki at mas organisado kaysa sa kanilang inaakala. Kailangan nating umalis dito, Thea. Sigaw ni Gabriel habang tinutulungan siyang makatayo. Tumango si Thea, pilit na iniiwasan ang sakit sa kanyang braso. Ang plano para sa warehouse ay kailangan ng isagawa kaagad. Walang oras para mag-atubili. Nagmaneho sila ng mabilis patungo sa industrial district. Ang puso ni Thea ay bumibilis sa bawat milya. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Sino ang tumawag? Ano ang ibig sabihin ng babagong utos? At higit sa lahat, nasaan si Clara? Pagdating nila sa abandonadong warehouse, ang tanawin ay mas nakakabagabag kaysa sa inaasahan nila. Hindi ito ang kanilang target na bodega kung saan malamang naroon si Clara, kundi isang malaking pabrika na kilalang ginagamit ni Ricardo para sa kanyang mga operasyon. At sa labas nito, nakita nila ang isang sasakyan na pamilyar kay Gabriel.
ang sasakyan na dating pagmamay-ari ng isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan noon, bago ito maputol ang ugnayan. Hindi ito ang plano. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabahala. Ito ay isang patibong. Bago pa man sila makapag-react, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa harap ng pabrika. Nagliyab ang mga sasakyan at mula sa mga anino, lumitaw ang mga armadong lalaki. Hindi lang mga ordinaryong miyembro ng sindikato, kundi mga profesional, mga bihasang sundalo. Teka, sabi ni Thea, napansin ang isang bagay. Hindi sila ang mga tauhan ni Ricardo. Mas organisado sila. Mukhang ibang grupo. Nagsimula ang kaguluhan. Putukan ng baril ang umalingaw-ngaw. Napilitan sina Gabriel at Thea na magtago sa likod ng mga sasakyan habang ang mga bala ay lumilipad sa kanilang paligid. Sino sila? Tanong ni Thea habang naghahanda ng kanyang armas. Hindi ko alam, sigaw ni Gabriel habang nagpapaputok pabalik. Pero hindi sila ang mga tao ni Ricardo. Mukhang mas may layunin sila. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mula sa loob ng pabrika, lumabas ang isang figura. Nakasuot ito ng itim at sa kamay nito ay may hawak na isang bagay. Nang mas tumama ang liwanag, nakita ni Thea ang mukha ng taong iyon. Si Clara. Clara! Sigaw ni Thea pilit na tumatakbo papalapit. Ngunit bago pa man siya makalapit, nagsalita si Clara. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit malinaw na naririnig sa gitna ng kaguluhan. Thea, huwag kang lalapit. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Sa kamay ni Clara, nakita ni Thea ang isang maliit na device. At kasabay ng pagpindot ni Clara dito, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng pabrika. Hindi ito tulad ng pagsabog na ginawa ng mga armadong lalaki sa labas. Ito ay mas focused, mas tila, controlled. Napagtanto ni Thea ang katotohanan. Ang kanyang kapatid ay hindi lamang biktima. Si Clara ay may kinalaman sa lahat ng ito at ang device na hawak nito. Sa sandaling iyon habang nakatingin si Thea sa kanyang kapatid na tila isang estranghero, isang figura ang lumabas mula sa likod ng mga nagliliyab na sasakyan. Si Ricardo Manalo. Nakangisi ito, tila nagpipiesta sa kaguluhan. Magandang palabas, hindi ba? Sabi ni Ricardo, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Akala nyo ba madali nyo akong matatalo? Akala nyo ba ang lahat ng ito ay tungkol lang sa pera o sa pagkuha ng kapatid mo? Napagtanto ni Thea ang lahat. Ang mga bagong sundalo, ang tawag sa telepono ni Gabriel, ang pagkakasangkot ni Clara, ang pagsabog. Lahat ay bahagi ng mas malaking laro. At sina Thea at Gabriel ay tila nalaglag sa isang malalim na balon. Habang papalapit ng papalapit ang mga armadong lalaki at nakikita niyang tila walang kawala, napagtanto ni Thea ang pinakamasakit na katotohanan. Nawala ang lahat. Ang kanyang kapatid ay tila naging bahagi ng problema. Si Gabriel, na unti-unti na niyang nagtitiwalaan, ay napapaligiran ng mga panganib na hindi niya lubos maintindihan. Ang kanyang misyon ay tila nabigo. Nang makita niya ang walang awang mga mata ni Ricardo at ang malamig na ekspresyon ni Clara, naramdaman ni Thea ang isang malaking kawalan. Tila nawasak ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Cliffhanger. Sa gitna ng kaguluhan, habang papalapit ang mga armadong lalaki at si Clara ay tila wala nang pakialam sa kanyang kapatid,
Isang malakas na pagsabog ang nagmula sa loob ng pabrika. Si Gabriel, na nangingibabaw sa isang mataas na platform, ay biglang nawalan ng balanse at nahulog sa kadiliman. Gabriel! Ang sigaw ni Thea, ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang sigaw ni Thea para kay Gabriel ay tila nawala sa ingay ng nagaganap na kaguluhan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Gabriel matapos itong mahulog. Ang tanging alam niya ay ang kanyang kapatid. Si Clara ay tila naging bahagi ng problemang ito at si Ricardo ay naglalaro pa rin. Sa gitna ng pagkalito at kawalan ng pag-asa, isang bagay ang malinaw. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya maaaring sumuko. Sa kabila ng mga nagkalat na debris at nagaganap na putukan, nagawa niyang makalapit kay Clara. Clara, ano ang ginagawa mo? Sigaw niya, ang boses ay puno ng pagkalito at sakit. Bakit mo ginagawa ito? Tumigil si Clara sa kanyang ginagawa, ngunit hindi ito lumingon sa kanya. Ang device na hawak nito ay tila bahagi na ng kanyang braso. Tia, kailangan mong umalis dito. Hindi mo maiintindihan. Hindi maiintindihan? Halos mabulunan na si Thea sa kanyang galit at pagdaramdam. 2 taon akong naghahanap sa iyo. 2 taon akong nabubuhay sa pag-asa. At ngayon, makikita kita na kasama mo ang mga taong nanakit sa akin, mga taong nanakit sa iba. Ano ang nangyari sa iyo, Clara? Sa wakas ay lumingon si Clara. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating sigla, puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Thea. Maaaring pagod, maaaring pagsisisi, o maaaring katapangan. Kailangan kong gawin ito, Thea, para sa iyo, para sa ating pamilya. Para sa amin, lumapit pa si Thea. Hindi ito ang paraan para protektahan kami. Sino ang mga taong ito? At sino si Ricardo sa buhay mo? Bumuntong hininga si Clara. Si Ricardo, hindi siya ang taong akala natin. Mas malalim ang kanyang koneksyon sa pamilya natin kaysa sa inaakala natin. At ang mga taong ito... Tumingin si Clara sa mga armadong lalaki na tila may sariling agenda. Hindi sila ang mga tauhan ni Ricardo. Sila ay mas mapanganib. Sila ang totoong nasa likod ng lahat. Nagsimulang mabuo ang isang mas malaking larawan sa isip ni Thea. Ang mga bagong sundalo ang tawag na iyon kay Gabriel, ang misteryo sa pagkawala ni Clara. Hindi lang pala si Ricardo ang kalaban. May mas malaki pa. Pero bakit ka kasama nila? Tanong ni Thea. Ang boses ay nagsisimula ng maging mahina. Napasubo ako, Thea, sabi ni Clara. Ang mga mata ay nagbabadyang tumulo ang luha. Pinilit nila ako. Ginamit nila ang sikreto natin. Ang sikreto tungkol kay Papa. Napaatras si Thea. Ang kanilang ama na matagal nang wala ay mayroon pa kayang mga lihim? Ang sikreto na ito, ano ang kinalaman nito kay Ricardo at sa mga taong ito? Sa sandaling iyon, mula sa itaas, isang tinig ang narinig. Mukhang nagkakaunawaan na kayo, mga kapatid. Lumingon sila pareho. Naroon si Gabriel, hindi patay tulad ng inakala ni Thea. Bagkus ay may mga sugat, ngunit buhay. Nakatayo siya sa isang mataas na platform. Kasama niya ang isang lalaki na nakasuot ng itim, tila isang bagong kakampi. Sa tabi ni Gabriel, nakatali at hindi makakilos, ay si Ricardo Manalo. Gabriel! Sigaw ni Thea, puno ng saya at relief. Ngumiti si Gabriel, ngunit may halong lungkot. Nakahanap ako ng kaibigan na tutulong sa akin dito, Thea.
Siya ang nagligtas sa akin. Tumuro siya sa lalaki, at sa kanya nalaman ko ang lahat. Ang lalaki sa tabi ni Gabriel ay nagsalita. Ricardo Manalo, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Ikaw ay akusado sa maraming krimen kasama na ang human trafficking, pandaraya at pagpatay. Nagsimulang ilahad ng lalaki ang buong katotohanan. Si Ricardo ay hindi lamang gumagamit ng pangalan ni Gabriel, kundi siya rin ay may malalim na koneksyon sa isang internasyonal na organisasyon na matagal nang tinutugis ng batas. Ang mga bagong sundalo na sumalakay ay miyembro ng organisasyong ito na pinapatakbo ng isang misteryosong boss. Si Clara ay napilitang sumama sa kanila dahil may hawak silang sikreto tungkol sa kanilang ama, isang sikreto na maaring sumira sa kanilang pamilya. Ang pagsabog na ginawa ni Clara ay bahagi ng kanyang plano na iligta ang mga sundalong ito habang si Ricardo ay ginagamit nila bilang pain. Ang lalaki sa tabi ni Gabriel ay nagpakilala bilang isang ahente mula sa isang lihim na ahensya na matagal nang nagbabantay sa mga kilos ni Ricardo at ng organisasyon. Ngayon, alam na natin ang lahat, sabi ni Gabriel. Tumingin kay Thea. Alam na natin kung sino ang kalaban at alam na natin kung ano ang kailangan nating gawin. Naiintindihan na ni Thea ang lahat. Ang sakripisyo ni Clara, ang tunay na kalaban, ang mga lihim ng kanilang nakaraan. Hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Gabriel at mayroon na silang plano. Cliffhanger. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, tumawa si Ricardo. Ang kanyang tawa ay puno ng pagbabanta. Akala niyo ba tapos na ang lahat? Akala niyo ba madali niyo akong matatalo? Hindi niyo alam ang tunay na sikreto. Napatingin siya kay Clara na bahagyang nanginginig. At ang pinakamalaking sikreto ay hindi lang tungkol sa tatay niyo. Ang mga salita ni Ricardo ay bumitin sa hangin, nag-iwan ng malalim na kaba sa lahat. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang ano ang tunay na sikreto? Ngunit wala nang oras para mag-isip. Ang lihim na ahente na ngayon ay kakampi na nila ay mabilis na kumilos. Si Ricardo ay agad na inaresto at inilayo, habang ang natitirang mga armadong lalaki ay napapalibutan at sumusuko. Sa gitna ng paglilinis at pag-aayos ng sitwasyon, napagpasyahan ni Thea at Gabriel na samantalahin ang pagkakataon. Ang banta ay pansamantalang natigil, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Kailangan nilang iligtas si Clara mula sa anumang impluwensya ng organisasyon at kailangan nilang tapusin ang lahat. Nang makalayo sila sa gulo, nagkaroon ng isang tahimik na sandali sina Thea at Gabriel. Ang mga nangyari ay napakabilis, puno ng panganib at mga revelasyon. Si Clara na tila nakakawala na sa kontrol ng organisasyon matapos ang pagkakadakip kay Ricardo ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng lihim na ahente, tinitiyak ang kanyang kaligtasan at paghiwalay sa mga masasamang elemento. Thea. Simula ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalasakit. Hinawakan niya ang kamay ni Thea, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Nakalipas ang lahat ng ito, nakita ko kung gaano ka katapang, kung gaano ka katatag. Ngumiti si Thea, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod, ngunit may halong pag-asa. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Gabriel. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin kahit na noon pa man. Hindi ka dapat magpasalamat, sabi ni Gabriel, ang kanyang tingin ay lumalim. Sa lahat ng oras na ito, nakita ko kung sino ka talaga at mahal kita, Thea.
Ang mga salitang iyon ay tila bumulong sa hangin, ngunit ito ay sapat na para sa puso ni Tia na lumundag. Sa gitna ng agigat ng lahat ng panganib, ng lahat ng kasinungalingan at pagtataksil, ang pag-ibig ay natagpuan ang paraan upang mamukadkad. Hindi na nakapagpigil si Thea. Lumapit siya kay Gabriel at sa gitna ng malagim na paligid, hinagkan niya ito ng mahigpit at pagkatapos ay hinalikan. Ito ay isang halik na puno ng pag-asa, ng pangako at ng matinding pag-ibig na nabuo mula sa pagsubok. Nang bumitaw sila sa isa't isa, nakita ni Thea ang isang bagay na nagbago sa mga mata ni Gabriel. Hindi na lamang ito ang malamig at misteryosong tingin ng dating konsilyere, kundi ang init at pagmamahal ng isang lalaking handang ipaglaban ang kanyang minamahal. Gabo, bulong ni Thea, ginamit ang pambihirang pagtawag sa kanya. Hindi na natin hahayaang may pumigil pa sa atin. Pagkatapos nito, gagawin natin ang lahat para sa ating kinabukasan. Oh, sagot ni Gabriel, hinawakan ang mukha ni Thea. Magkasama tayo kahit anong mangyari. Bagamat ang emosyonal na sandaling ito ay nagbigay ng lakas sa kanila, alam nila na ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Kailangan nilang harapin ang organisasyon at kailangan nilang siguruhin ang kaligtasan ni Clara at ang pagbangon ng kanilang pamilya. Nagpulong sila kasama ang lihim na ahente upang planuhin ang susunod na hakbang. Ang organisasyon ay malakas, ngunit mayroon silang kahinaan. Ang kanilang pinuno, ang boss na hindi pa kilala, ay ang susi. Kailangan nilang mahuli ang pinuno na ito upang tuluyang mabuwag ang kanilang operasyon. Mayroon akong impormasyon, sabi ng ahente habang nagpapakita ng isang imahe sa screen. Ito ang pinaghihinalaan naming mukha ng boss. Siya ay kilala sa pangalang El Sombra. Matagal na namin siyang sinusubaybayan, ngunit palagi siyang isang hakbang sa unahan. Tinitigan ni Thea ang larawan. May pamilyar na kislap sa mga mata nito, ngunit hindi niya matukoy kung sino ito. Si Gabriel naman ay tila may naalala, ngunit hindi niya rin masigurado. Kailangan nating makapasok sa kanilang pinakamalaking operasyon, sabi ni Gabriel. Doon natin siya mahuhuli. Ang plano ay mapanganib, ngunit ito ang kanilang huling pagkakataon. Magkakaroon ng dalawang team. Ang isa ay gagawin ang distraction, habang ang isa naman ay magtatangkang makapasok at hulihin ang pinuno. Si Thea at Gabriel ay magkasama sa team na magtatangkang hulihin ang boss. Nang maghahanda na sila bago tumulak, tiningnan muli ni Gabriel si Thea. Mahal kita, Althea, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Higit pa sa anumang misyon, higit pa sa anumang panganib. Ngumiti si Thea. Mahal din kita, Gabriel. Ngayon, tapusin na natin ito. Ito na ang simula ng kanilang huling paglalakbay. Ang pag-ibig nila ang magiging kanilang sandata at ang katotohanan ang magiging kanilang gabay. Cliffhanger. Habang sila ay papalabas na para sa kanilang misyon, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Tia. Ito ay mula sa hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman nito ay nagpabagsak sa kanyang mundo. Ang mensahe, Clara, hindi mo magagawa ito. Nandyan pa rin ang pagmamahal mo sa iyong kapatid. Huwag mong hayaan siyang masaktan. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At ano ang ibig sabihin nito para sa plano nila?
Ang mensahe sa telepono ni Thea ay nagdulot ng malaking pagkabahala. Sino ang nagpadala nito? At paano nila alam ang tungkol sa mahal ni Clara sa kanya? Habang papalapit sila sa kanilang huling misyon, ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa isipan ni Thea, ngunit wala nang oras para mag-isip. Ang plano ay nasa kamay na nila. Nagsimula ang operasyon. Ang isang grupo ay gumawa ng distraction sa pangunahing pasukan ng pinaghihinalaang headquarters ng organisasyon. Isang malaking gusali sa gitna ng lungsod na mukhang ordinaryong opisina, ngunit pinsala sa dinangwit sa loob ay puno ng mga armadong bantay at komplikadong seguridad. Samantala, sina Thea at Gabriel, kasama ang ilang piling ahente, ay nagtungo sa isang mas tahimik na pasukan, isang service tunnel na natuklasan ng lihim na ahente. Sa loob ng tunnel, tahimik silang gumapang. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa dibdib. Ang bawat anino ay tila isang panganib. Ang bawat tunog ay tila isang babala. Ang komunikasyon nila ay sa pamamagitan lamang ng mga bulong at mga senyas. Thea, bulong ni Gabriel sa kanyang comm device. Ayon sa intelligence, ang boss ay nasa pinakamataas na palapag. Kailangan nating makarating doon nang hindi nahahalata. Nakaabot sila sa pinakamataas na palapag nang walang masyadong problema. Ngunit nang sila ay lumabas sa hagdanan, bumungad sa kanila ang isang malaking silid na napapalibutan ng mga bantay. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang malaking upuan ay isang figura na nakatalikod sa kanila. Sigurado ka bang siya ang boss? Bulong ni Thea, nakakaramdam ng kakaibang tensyon. Ayon sa impormasyon, siya ang pinakamataas na ranggo dito, sagot ni Gabriel. Pero may mali. Bago pa man sila makapag-react, ang figura sa upuan ay lumingon at ang nakita nila ay nagpatigil sa kanilang hininga. Hindi ito si Ricardo, hindi rin ito ang mukhang nakita nila sa litrato ng El Sombra. Ito ay si Clara. Si Clara na tila hindi na ang babaeng kilala ni Thea ay nakaupo roon, nakangisi. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng dating pagmamahal o takot. Nasa kanya ang awtoridad. Nagulat kayo, hindi ba? Sabi ni Clara. Ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon. Akala niyo ba ako lang ang biktima? Akala niyo ba pinilit lang ako? Napaatras si Thea, hindi makapaniwala. Clara, ano ang ibig mong sabihin? Ang lahat ng ito, sabi ni Clara, nagbabalot ng kanyang kamay sa paligid ng isang maliit na device na tila mas sopistikado kaysa sa nauna. Ginawa ko ito. Ako ang El Sombra. Ang pagbubunyag ay tumama na parang kidlat. Ang kapatid na nawala ni Thea, ang biktima na inakala nilang kailangang iligtas, ay siya palang utak ng lahat. Siya ang nasa likod ng sindikato, ng human trafficking, ng lahat ng kasamaan. Ang kanyang pagkawala ay hindi isang pagdukot, kundi isang pagtakas upang itayo ang sarili niyang imperyo. Bakit, Clara? Bakit mo ginawa ito? Halos hindi makahinga si Thea sa sakit. Dahil sa mundong ito, sabi ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang kahinaan ay hindi tinatanggap. Ang pagmamahal ay isang pabigat. Gusto kong maging malakas. Gusto kong maging kinatatakutan. At nagawa ko iyon. Napagtanto ni Gabriel ang lahat, ang mga bagong utos, ang pagiging mapanganib ng organisasyon. Lahat ay gawa ni Clara.
at ang kanyang pagpapanggap na siya ay biktima ay isang matalinong paraan upang mapalapit sa kanila, upang malaman ang kanilang mga plano. Hindi pa huli ang lahat, Clara, sabi ni Gabriel, pilit na nanap na nagpapakita ng katatagan. Maaari ka pang tumigil. Ngunit si Clara ay tumawa lamang. Huli na ang lahat, Gabriel. Ang laro ay tapos na. Mabilis niyang pinindot ang device sa kanyang kamay. Sa isang iglap, ang mga bantay na kasama nila kanina ay bumunot ng kanilang mga armas, hindi laban sa organisasyon, kundi laban kina Thea at Gabriel. Tila ang buong operasyon ay isang malaking palabas lamang, isang paraan upang iligtas sila. Wala kayong takas, sabi ni Clara. Ang kanyang ngisi ay lumalaki. Narito kayo sa aking teritoryo at ako ang nagdidikta ng mga patakaran. Naglaban sina Thea at Gabriel, gamit ang lahat ng kanilang lakas at kasanayan laban sa mga dating kasamahan, na ngayon ay mga kaaway na. Ang laban ay matindi, ang bawat galaw ay puno ng panganib. Ngunit sa bawat sandali, tila mas nahihirapan silang manalo. Si Clara, na nanonood mula sa kanyang trono, ay tila nagpapasaya sa bawat suntok at bala na tumatama sa kanila. Sa gitna ng labanan, napansin ni Thea ang isang bagay, ang device sa kamay ni Clara. Kung mapipigilan niya iyon, maaari silang magkaroon ng tsansa. Sa isang mapanganib na desisyon, nagawa ni Thea na iwasan ang isang bala at tumakbo patungo kay Clara. Sa isang mabilis na galaw, nakuha niya ang device mula sa kamay nito. Hindi! Sigaw ni Clara, nanlalaki ang mga mata sa galit. Nang makuha ni Thea ang device, agad niya itong binasag. Sa isang iglap, ang mga ilaw sa buong palapag ay namatay. At ang mga security system ay nagmalfunction. Nagkaroon ng pagkakataon sina Thea at Gabriel na makatakas. Tayo na, Thea! Sigaw ni Gabriel, hinahawakan ang kamay ni Thea. Habang tumatakbo sila palabas, narinig nila ang sigaw ni Clara, puno ng galit at pagkabaliw. Alam ni Thea na hindi pa tapos ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, nakatakas sila, at sa pagtakas nila, dala nila ang katotohanang mas masakit pa sa anumang armas, ang pagtataksil ng isang taong pinakamalapit sa kanya. Cliffhanger. Habang nakatakas sila mula sa gusali, nakita ni Thea ang isang sasakyan na naghihintay sa kanila. Nang bumaba ang driver, nakita ni Thea ang mukha nito. Si Gabriel, ngunit hindi ito ang Gabriel na kilala niya. Ang taong ito ay may malamig na ngiti. At sa kanyang mata, may isang kislap ng kasakiman. Handa ka na ba, Thea? Sabi nito. Ang huling laro ay magsisimula na. Ang pagkabigla ay bumalot kay Thea. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang lalaking nasa harap niya, nakamukhang kamukha ni Gabriel, ay nagsasalita sa kanya na parang hindi niya ito kilala. Ang malamig na ngiti, ang kislap ng kasakiman sa mga mata nito, ito ay hindi ang Gabriel na minahal niya. Sino ka? Mahinang tanong ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumawa ang lalaki. Hindi mo pa rin ako nakikilala. Siguro nga, ang pagiging ahente mo ay nagpapabulag sa iyo sa katotohanan. Ako si Gabriel Valderrama, ang tunay na Gabriel Valderrama. Nagsimulang magduda si Thea. Paano ito nangyari? Ang Gabriel na nakilala niya, ang Gabriel na minahal niya, ang Gabriel na kasama niyang lumaban. Siya ba ay hindi totoo? Hindi totoo yan. Sigaw ni Thea, pilit na inaalala ang mga sandali nila ng tunay na Gabriel.
Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang mga pangako. Ang lalaki ay tumango. Oo, Thea, totoo ang mga naramdaman mo. Ngunit hindi ako ang taong iyon. Ako ay ang kanyang kambal, ang nag-iisang tagapagmana ng pangalan at ng negosyo. At ako ang nagpapanggap bilang siya habang siya ay nagpapahinga. Ang paliwanag ay tila hindi kapanipaniwala, ngunit habang tinitingnan ni Thea ang mga mata ng lalaki, nakikita niya ang pagkakatulad. Ngunit mayroon ding kakaibang lamig na wala sa tunay na Gabriel. Nasaan siya? Tanong ni Thea. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at takot. Nasaan ang tunay na Gabriel? Nasa ligtas siyang lugar, sabi ng kambal. Pinamahalaan ko ang lahat habang siya ay aham, nagpapalakas at ngayon handa na akong humalili. At ikaw, Thea, ay makakasama ko sa pagbuo ng ating bagong imperyo. Nandidiri si Thea. Hindi mangyayari yan. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat ng pinaghihirapan ng tunay na Gabriel. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lalaki mula sa pagkukunwaring mabait patungo sa galit. Kung gayon, kailangan kitang tanggalin sa daan. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ng kambal ang isang armas mula sa kanyang coat. Ngunit bago pa man siya makapagpaputok, isang figura ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Si Gabriel, ang tunay na Gabriel. May mga sugat siya, ngunit malinaw na buhay. Sa kanyang mga mata, nakita ni Thea ang pagmamahal at determinasyon. Hindi mo magagawa yan, kapatid, sabi ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. Hindi mo sasaktan si Thea. Nagkaharap ang magkapatid, ang dalawang Gabriel Valderrama. Ang tunay na Gabriel na nagmamahal at nagpoprotekta kay Thea. At ang kambal na sakim at mapagkunwari. Ang labanan ay naging mas matindi. Sina Thea at Gabriel magkasama ay lumaban laban sa kambal at sa natitirang mga bantay nito. Gamit ang kanilang pinagsamang lakas at talino, nagawa nilang malampasan ang mga ito. Sa huli, nagawa nilang makorner ang kambal. Tapos na ang lahat, sabi ni Gabriel, habang inaalis ang armas sa kamay ng kanyang kapatid. Hindi mo na magagawang manakit pa. Ang kambal ay tumawa ng mahina, puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi pa tapos. Bulong nito bago ito tuluyang sumuko. Sa wakas, natapos na ang kaguluhan. Si Ricardo ay nahuli, si Clara ay nasa pangangalaga ng awtoridad, at ang kambal na Gabriel ay naparusahan sa kanyang mga kasalanan. Ang organisasyon ay nabuwag. Ang mga tao ay nagsimulang gumaling. Niyakap ni Thea ang tunay na Gabriel. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kagalakan at kaluwagan. Akala ko nawala ka na. Nandito ako, Thea, bulong ni Gabriel. Hinahaplos ang likod niya. Laging nandito para sa iyo. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula silang maghilom. Si Clara, na nakalaya na sa impluwensya ng organisasyon at ng kanyang sariling mga pagkakamali, ay nagsimulang magbalik loob. Pinili niyang lumayo muna upang magmuni-muni at maghanap ng kanyang sariling landas. Ang relasyon nila ni Thea ay nasira, ngunit may pag-asa pa rin ng pagbabago. Si Thea at Gabriel naman, matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ay mas naging matatag ang kanilang pagmamahalan. Ang mga lihim ay nabunyag, ang mga kasinungalingan ay natapos na. Nahanap nila ang kapayapaan sa isa't isa. Isang araw habang sila ay nakaupo sa tabing dagat, pinapanood ang paglubog ng araw. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Thea. Thea, sabi niya,
Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Alam kong napakarami nating pinagdaanan. Ngunit ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi kailanman nagbago. Gusto kong, gusto kong itanong sa iyo. Lumuhod si Gabriel sa isang tuhod. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Tia de la Cruz, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Maaari mo bang pakasalan ako? Namilog ang mga mata ni Tia, puno ng luha ng saya. Matapos ang lahat ng panganib, lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, narito sila. Sa wakas, nakahanap sila ng kapayapaan at pag-ibig. Oh, Gabriel, sabi ni Tia. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Oo, gusto kong pakasalan ka. Niyakap siya ni Gabriel. At sa paglubog ng araw, nasaksihan ng karagatan ang simula ng isang bagong pag-asa, isang pag-ibig na napatunayang mas malakas pa sa anumang kadiliman. Cliffhanger. Walang cliffhanger sa huling kabanata, bagkus ay isang malambot at kasiyasiyang pagtatapos na nag-iiwan ng positibong damdamin. Ang mga sinag ng araw ay mahinahong gumagapang sa binagong Dawn's Place, nagbibigay buhay sa mga pader na dating saksi sa karahasan at panlilinlang. Makalipas ang ilang buwan mula nang magwakas ang madilim na kabanata ng kanilang buhay, ang dating restaurant ni Gabriel ay muling naging sentro ng kasiyahan at pagtitipon. Ang ang mga pagbabago ay hindi lamang sa pisikal na anyo ng lugar, kundi maging sa mga tao na naririto. Ang Donon's Place ay hindi na lamang isang simpleng restaurant. Ito na ang simbolo ng pagbangon, ng pag-asa at ng panibagong simula. Si Thea de la Cruz, ang dating ahente na nababalot ng pagdududa at lungkot, ay ngayon ay si Mrs. Thea Valderrama, ang magiging may-ari ng Don's Place kasama ang kanyang mapapangasawa. Ang dating matalas at malamig na mga mata nito ay puno na ngayon ng init at saya. Ang bawat kilos ay nagpapakita ng katiwasayan at kapayapaan. Ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Clara, bagamat hindi pa lubos na nahihilom, ay unti-unti nang nagkakaroon ng pag-asa. Si Clara, matapos ang kanyang paglaya mula sa organisasyon at sa kanyang mga pagkakamali, ay nagpasyang bumukod muna upang hanapin ang kanyang sariling landas, isang landas na may pananagutan at pagbabago. Paminsan-minsan, nagpapadala ito ng mensahe kay Thea, isang paalala na ang pamilya, kahit na may mga sugat, ay nananatiling pamilya. Si Gabriel Valderrama, ang tunay na Gabriel, ay matatag na nakatayo sa tabi ni Thea. Ang kanyang pagiging konsilyere ay nasa nakaraan na lamang, isang kabanata na puno ng mga pagsubok, ngunit nagbigay daan sa kanya upang makilala ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at katatagan. Ang kanyang relasyon sa kambal nito, ang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao, ay tuluyang natapos na nagbigay daan sa kanyang pagtutok sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan kasama si Thea. Ang kanyang dating koneksyon sa underworld ay ginamit na niya ngayon sa positibong paraan, pagpapanatili ng kaayusan at seguridad para sa kanyang restauran at sa komunidad. Sa isang maliwanag na hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, naghahanda sina Thea at Gabriel para sa kanilang kasal. Ang seremonya ay gaganapin sa hardin ng Dawn's Place, isang lugar na kanilang pinaghirapang buuin muli. Ang mga kaibigan at ilang piling kasamahan mula sa ahensya ni Thea at sa dating mundo ni Gabriel na tumulong sa kanila ay naroon, saksi sa kanilang pagmamahalan. Handa ka na ba, mahal ko?
Bulong ni Gabriel kay Thea habang sila ay naglalakad patungo sa altar. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Thea, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Tumango si Thea, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Mas handa pa ako kaysa dati, Gabo. Sa iyo alam kong ligtas ako. Ang kanilang mga pangako ay puno ng pag-asa at katatagan. Hindi lamang ito tungkol sa pagmamahalan, kundi tungkol sa pagpapatunay na ang pag-ibig ay kayang bumuo ng tulay sa gitna ng pinakamalalim na sugat, kayang magbigay ng lakas sa gitna ng, ng pinakamalalang pagsubok. Ang pag-ibig nila ay naging patunay na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay laging hahantong sa kalayaan at kapayapaan. Pagkatapos ng seremonya, habang sila ay naglalakad palabas bilang mag-asawa, hinagis ni Thea ang kanyang bouquet. Ang mga babae ay nagsiksikan upang saluhin ito, ngunit ang bouquet ay nahulog sa kamay ng isang batang babae na tila naghahanap ng direksyon, ngunit mayroon ding maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang munting pag-asa para sa susunod na henerasyon. Sa paglubog ng araw, sina Thea at Gabriel ay tumayo sa balkonahe ng kanilang restauran, magkayakap. Ang hangin ay dala ang mahinang musika at ang mga halakhak ng kanilang mga bisita. Ang mga alaala ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagbibigay ng sakit, bagkus ay nagbibigay ng lakas. Ang pag-ibig natin, sabi ni Gabriel, hinahaplos ang pisngi ni Thea, ay parang araw. Kahit dumaan pa ang pinakamadilim na gabi, alam nating darating ang bagong umaga. Ngumiti si Thea, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. At ang araw na iyon kasama ka ay ang pinakamagandang simula. Ang kanilang pagmamahalan na nagsimula sa gitna ng panganib at mga kasinungalingan ay naging isang tanglaw ng pag-asa. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig na may kasamang pag-unawa, pagpapatawad at tapang ay tunay ngang nagtatagumpay sa lahat. Cliffhanger. Walang cliffhanger sa huling kabanata. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malambot at positibong tala na nag-iiwan sa mga tagapakinig ng pakiramdam ng kasiyahan at inspirasyon.